Breaking news, matapos ang isinagawang pag-atake ng Israel sa Qatar upang targetin ang mga lider ng militanteng grupo sa Gaza na Hamas, kumitil ito ng 6 katao, kasama ng nasawi ang 22-year-old na Qatari security officer. Ngayon, nagsalita ang pamunuan ng Qatar. Ayon sa kanila, sila ay maghihiganti sa ginawang pag-atake ng Israel. Kinundi na ng maraming Arab countries ang ginawang pag-atake ng Israel. Nalalagay raw sa panganib ang buong Gulf region dahil dito. Ang Qatar ay isa sa mga may pinakamalaking base militar ng United States of America. Bakit hindi nila hinarang ang pag-atake ng Israel? Bakit hindi rin gumana ang air defense ng Qatar? Iginigiit ng United States of America na pinaalam nila sa gobyerno ng Qatar ang ginawang pag-atake ng Israel. Bagay na itinatanggi naman ng Qatar. Ano nga ba ang katotohanan? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa amin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay September 11, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel sa Qatar at ang paghihiganti ng Qatar at ang kinalaman ng United States of America tungkol sa pangyayaring ito. Pero bago ang lahat, ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na ngayon ay walang inuulat na merong mga Pilipinong nadamay sa naturang pag-atake. Sa lahat ng aking mga kababayang Pilipino na nasa Qatar, kumusta po kayo riyan? Maaari po ba kayong mag-comment? Dalangin po namin ang inyong kaligtasan. Now, back to the topic. Nahaharap ngayon ng maraming pambabatikos ang ginawang pag-atake ng Israel sa Qatar. Tinawag itong unang pag-atake ng Israel sa Qatar sa loob ng mahabang panahon. Isa raw itong malinaw na paglabag at sa soberentiya ng gobyerno ng Qatar. Lalo na sa naturang pag-atake ng Israel ay merong kumpirmado na 22-year-old na security officer ng Qatar ang nasawi. Pero ang masaklap, hinihinala na hindi ito nag-iisa sapagat hanggang ngayon ayon sa ulat ng BBC News na ang gobyerno ng Qatar ay patuloy pang naghahanap ng mga bangkay sapagat marami ang mga nawawala. Hinihinala ng Qatar na marahil ang iba rito ay natabunan. Samantala ay naglabas na ng confirmation ang Israel. Hindi lang ang Israel kundi maging ang pamunuan ng Hamas na sa naturang pag-atake ng Israel sa Qatar, sa 7 mga leaders ng Hamas, 6 dito ang kumpirmadong nasawi. Tinawag ng Israel ang kanilang pag-atake na successful at ito raw ay isang napaka-epektibong paraan upang tuluyan ng mahinto ang giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas sapagat ang mga target talaga ay mga pinuno. Pero ayon sa pamunuan ng Hamas, na sa 7 mga leaders na tinarget ng Israel, isa rito ang nakasurvive. Agad naman na sumagot ang Israel sa mga pahayag ng Hamas. Ayon sa Israel na kung totoong nakasurvive ang sinasabing isang leader ng Hamas ay kanila pa rin itong papaslangin sa mga susunod na pagkakataon. Ang balitang iyan ay kinumpirma ng Reuters. Sa ginawang pag-atake ng Israel ay malaking bagay ang pinag-uusapan at ito ang kakayanan ng United States of America at ng Qatar. Bakit? Sapagat ayon sa Israel, bago sila umatake sa Qatar ay nagpaalam ito sa kanilang allied country na United States of America na kung saan sa mga araw na pag-atake ng Israel ay nagpadala rin ito ng representative upang lumahok sa peace deal o negotiation na gagawin sa Qatar. Tinawagan ng Israel ang United States of America na magsasagawa sila ng pag-atake sa Qatar. Pero ayon sa ulat, ang pagtawag ng Israel ay ginawa habang lumilipad na ang mga fighter jets nito karga ang maraming mga missiles upang gumawa ng pag-atake.
At dahil dito, kinumpirma naman ito ng United States of America na aware sila sa ginawang pag-atake ng Israel. At mismong United States of America ang nagsabi na ang pag-atake ng Israel ay ipinaalam nila sa gobyerno ng Qatar. Ibig sabihin na sa ginawang pag-atake ng Israel, aware ang Qatar at ang United States of America. Ngayon, ang Qatar mga kaibigan ay isa sa mga lugar sa Middle East na merong mga pinakamalaking base militar ng United States of America. Ngayon, hindi ba't nagpaalam ang Israel sa United States of America at meron silang malaking base militar sa Qatar? Ang tanong, bakit hindi hinarang ng Amerika? Bakit hindi inintercept ng Amerika ang ginawang pag-atake ng Israel? At eto pa, malaking palaisipan din, hindi ba't ang Qatar ay equipped din ng mga air defense system? Ngayon, kung pinaalam ng Amerika ang Qatar na gagawa ng pag-atake ang Israel, bakit hindi hinarang ng Qatari air defense system ang ginawang pag-atake ng Israel? Nababalot ngayon ng isang malaking kontrobersiya ang kakayanan ng air defense system ng Qatar. Marahil sinadya ng Qatar na hindi i-intercept ang ginawang pag-atake ng Israel. Marahil din na hindi gumana ang air defense system ng Qatar. Pero ganun pa man, iginigiit ng Qatar na hindi raw sila pinaalam ng United States of America. Sa puntong ito, nagsasalungatan ang Qatar at ang United States of America. Sa ulat ng Independent, sinabi mismo ng Qatar na meron daw silang karapatan na mag-respond sa ginawang pag-atake ng Israel. Tinawag nila ang pag-atake na isang blatant attack. Matinding banta ang binitawan ng Prime Minister ng Qatar. Ayon sa kanya, dahil sa ginawa ng Israel ay dinadala ng Israel ang isang malaking gulo at kasama nito ang buong rehiyon. Tinutukoy nito mga kaibigan ang ibang mga Arab countries. Parang ang nais ipahiwatig ng Qatar na maghihiganti sila pero hindi sila nag-iisa kundi kasama nito ang ibang mga Arab world. Nako, matinding gulo ito. Huwag naman sana. Marami rin sa mga senators ng United States of America, kasama na nga si Donald Trump, sinabi nito na nararapat daw na ginawa ng Israel na targetin ang mga leaders ng Hamas na nasa Qatar. At nagsalita na si Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang kanilang ginawang pag-atake ay entirely justified. At kapapasok lang na balita mga kaibigan, isasama ko na rin sa videong ito. Sinabi ng Hamas na ang nasabing 6 na nasawi, hindi raw mga leaders, kundi ang mga nasawi ay mga ordinaryong membro lamang ng Hamas. Ang kanilang mga leaders, buhay raw. Taliwas ito sa binitawang pahayag ng Israel. Nako, sino kaya sa dalawang ito ang nagsasabi ng totoo? Gayong kumalat na ang balita, hindi lang sa Israel kundi sa iba't ibang mundo na 6 sa mga leaders ng Hamas ang nasawi. Ang susunod na mga kasagutan sa mga katanungan na yan ay isa sa ating mga tututukan. Kaya kung nais mong maging updated at kung ganito ang mga content na gusto mo at kung sakaling bago ka lang sa channel na ito ay baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!